Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan nyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, nung magkaharap na ang aking ina at si Virgel, nangako si Virgel na aalagaan niya kami ng aking anak na nasa sinapupunan ko nung panahon na iyon. Tumupad naman si Virgel, Mommy Onyx. Lagi siyang may bigay sa akin, prutas, pagkain. Minsan binibigyan niya ako ng pera kahit hindi pa kami nagsasama, Mommy Onyx. Minsan, Mommy Onyx, pagdadalaw siya sa bahay na aking tinitirahan nung nagtatrabaho pa ako sa factory, Mommy Onyx. Binabato ko siya, sinisigawan, pinagsasalitaan ng hindi maganda, Mommy Onyx, pero napagpakumbaba pa rin siya, Mommy Onyx. Iniintindi niya ang sitwasyon ko at nakikita ko naman, Mommy Onyx, na hinahangad pa rin niyang makamit ang aking kapatawaran sa kanya, Mommy Onyx. Subalit isang araw, Mommy Onyx, nung pagbisita niya sa akin, Vicky, buksan mo tong pinto. Papasukin mo si Virgel. Vicky! Papasukin mo si Virgel dyan sa kwarto mo. May pasalubong siya sa'yo. Ano na naman kayang kailangan ng tarantadong taong to? Ang laki na nandyan ko. Nahirapan na akong maglakad. Buksan ko nga itong pinto. Vicky, akala ko natulog ka. Kumusta na yung naramdaman mo? Humihilab pa ba yung tiyan mo? Ha? Medyo okay na po, ate. Mabigat lang sa pakiramdam. Siguro manganganak na ako kung hindi mamayang gabi o baka bukas. Iba talaga yung pakiramdam ko. Parang gusto nang lumabas yung bata. Abay, ganun ba? Na, Virgel, ipasok mo na yung pinamili mo. Maiwan mo na kayo dito, ha? Yung ibang mga boarders, wala pa. Nasa trabaho pa siguro. Ako may kailangan akong gagawin. May lakad ako. Kaya kayo na muna dito sa bahay. Na, sige, iiwan ko muna kayo. Virgel, alagaan mo yung mag-ina mo, ha? Sige, dyan na muna kayo. Vicky, kumusta ka na? Ano nang pakiramdam mo? Gusto mo dalhin kita sa ospital? Ha? Hindi na kailangan, Virgel. Ilagay mo lang yung mga pinamili mo dyan at umalis ka na. Ayoko makita yung pagmumukha mo. Grabe ka naman sa akin. Ito, kompleto tong mga pinamili ko. Binilan na kita ng vitamins. Ipagluluto kita. Gusto mo ba ng tinulang manok? Bumili ako ng kapayas doon sa may harapan ng tindahan ni Aling Suling. Sigurado ako masasarapan ka sa luto ko. Diyan ka lang, ha? Upo ka lang dyan. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang magluto para sa'yo, okay? Sige, dyan ka na. Huwag ka na makasinmamot. Papangit yung baby natin. Bahala ka sa buhay mo. Kung ako sa'yo, alis ka na lang. Hindi talaga akong komportable na nandito ka sa bahay. Galit ka lang sa akin kasi buntis ka. Pero pag nakapanganak ka na, maging okay din ang lahat. Kaya, sige, pagluto na kita, ha? Diyan ka lang. Mabilisang luto lang to. Para sa'yo. Ngiti ka naman dyan. Grabe, lagi kang nakasimangot pag nakikita mo ako. Ay, kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya. Gusto mo ng kape? Ay, di pala pwede. Dahil sa ikaw ay mahal ko. Pagtimpla kaya kita ng gatas. Manahimik ka nga dyan, Virgel. Naiirita ako sa'yo. Huwag ka na kasing simamot. Pagkatapos mo magluto, umalis ka na, ha? Ayaw kong makita yung pagmumukha mo habang kumakain ako. Bilisan mo dyan. Tarantado ka. Hayop ka. Dapat hindi ka na nagpakita dito. Bahala ka nga dyan. Vicky, tapos na akong magluto.
Ano, ipaghahain kita? Gutom ka na ba? Gusto mo na kumain? Uminom ka ng sabaw. Mainit-init pa tong luto ko. Gusto mo? Verhel, ano masabi ko sa'yo kanina? Pagkatapos mo magluto, umalis ka na. Ayaw ko makita yung pagmumukha mo. Umalis ka na! Sabi ko, umalis ka na! Ngayon na! Vicky, magsabay naman tayo kumain. Nagugutom na rin ako eh. Galing pa ako sa trabaho. Dumiretso ako dito para magluto at makasabay kang kumain. Tapos, ngayon, pagtabuyan mo ako, sabayan na kitang kumain. Ano? Sabay ka sa akin kumain? Sa palagay mo gaganahan akong kumain kaharap ka, Verhel? Marinig ko pa lang yung boses mo, makita ko pa lang yung mukha mo. Kahit pangalan mo, nasusuka na ako. Kaya pwede ba? Pwede ba, Verhel? Umalis ka na. Alis! Ngayon din. Vicky naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Magkakaanak na tayo. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Huwag ka masyadong magalit. Baka maapektuhan yung bata. Sige. Kung yan ang gusto mo, aalis na ako. Kumain ka ha? Huwag mo pabayaan ang sarili mo. Si baby ha? Mag-ingat ka dito. Bakit pa kasi siya pumunta pa dito? Nagugutom ako. Kakain ako. Gutom na gutom ako. Ang sarap na sabaw na gawa ni Verhel. Aray ko! Aray! Manganganak na yata ako. Hala! Yung tubig lumabas na. Verhel! 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 Tulong! Tulong! Aray! Tulong! Verhel! Hindi ko alam. Mamamatay na yata ako. Aray ko. Aray ko. Tulong. Tulong. Manganganak ka na. Tawagin mo si Aling Sefa. Siya yung magpapanak sa kay Vicky. Halika dito, Vicky. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dito ka. Lalabas dito. Lalabas na yung bata. Aray. Bilisan mo. Tawagin mo sa Aling Sefa. Vicky. Oo. Lalabas na. Sige. Lalabas na yung bata. Aray. Aray. Kagagawa na to. Pero mamatay ka sana. Para mamaya. At ipagluto mo na siya ng tinolang manok o ano. Basta pagkatapos ng mga nakailangan niya ng may sabaw. Sige na. Ako na bahala kay Vicky. Aray! Lalabas na yung bata. Masakit. Ire ka. Umiri ka ng mabuti. Ire. Isa. Dalawa. Tatlo. Ire. Ire ka pa. Ire. Hindi ko kaya. Huwag mo putulin, Vicky. Masupukit yung anak mo. Sige. Ire ka. Ire. Isa. Dalawa. Ire. Sige, ire pa. Ire. Ayan na. Ayan na. Isang ire pa. Isang ire pa. Masakit. Ay naku, Vicky. Kailangan mong umire. Pag hindi ka iire, mamamatay yung batang to. Sige ka. Pumili ka. Mamatay yung bata mo o iire ka. Ire. Sige pa. Isa na lang. Huwag kang aarte-arte dyan para sa anak mo. Paano kung mamatay itong anak mo dahil hindi ka umiiri? Ikaw pang masisisihin mo pa yung sarili mo. Sige ka. Umiri ka. Isa na lang. Isa. Dalawa. Tatlo. Sige. Iri pa. Huwag mong putulin. Ayan na. Ayan. Ay, ang gandang bata.
Ay, nako. Ang ganda ng anak mo, Vicky. Kamukha mo at kamukha ni Berhel. Naghati sa inyong dalawa yung kagandahan ng anak mo. Salamat sa Diyos. Nakakaraos ka rin. Asaan yung lampi ng bata? Yung bata mo, Vicky. Tignan mo. Napakagandang bata. Ay, nakakaraos ka na. Nakakaraos ka na, Vicky. Makapagpahinga ka na. Lumapas na yung anak mo. Naku, salamat sa Diyos. Oh, Vicky, anong plano mo ngayon? Mag-isang buwan na yung anak mo. Ewan ko, Nay. Wala akong plano sa ngayon. Di ko alam. Anong wala kang plano? Hanggang ngayon wala ka pang plano kung anong gagawin mo sa anak mo? Hindi ka ba nagpaplano na binyagan niyang anak mo? Aba, mag-isang buwan na yan mas mabuti pa. Umuwi mo na kayo ni Berhel doon sa Leyte para mapag-usapan yung kasal niyo. Hindi pwedeng lalaki yung batang yan na hindi pa kayo kasal ni Berhel. Ano ba? Sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, hindi pwedeng magsama ang dalawang tao na hindi pa nagpapakasal, lalo na't meron na kayong anak. Vicky, ina ka na ngayon. Magulang ka na. Isipin mo ang kapakanan ng iyong anak. Magpapakasal kayo ni Berhel. Umuwi kayo sa Leyte. Ayoko, Nay. Ayoko magpakasal. Lalo na sa Berhel na yan. Vicky, ano bang nasa kukote mo, Vicky? Sige, kung ayaw magpakasal, bahala ka sa buhay mo. Pero uwi muna kayong dalawa ni Berhel sa Leyte. Ay, akin na nga yung bata. Patahanin ko. Pati anak mo, hindi ka marunong magpatahan. Ay naku, babae ka talaga. Basta uwi kayo sa Leyte, ha? Uwi kayo. Lala, tahan na. Vicky, narinig mo ba ako? Uwi kayo, ha? Opo, Nay. Basta walang kasal.